Lakers Nation, may mainit na balita na pwedeng bumago sa direksyon ng Los Angeles Lakers. Ayon sa NBA analyst na si Kevin O'Connor, handa umano ang Utah Jazz na magbigay ng 5-year, $250 million max contract kay Austin Reaves. At sa balitang yon, hindi lang si Reaves ang masusubok, kundi mismong front office ng Lakers. Ito ngayon ang klase ng desisyon na pwedeng magdikta kung contender ba ang Lakers o mananatiling stuck sa gitna. Unahin natin ang sitwasyon ni Austin Reaves. Papasok na siya sa prime age na 27 years old. Consistent ang laro at isa siya sa pinaka-efficient guards ng Lakers nitong mga nakaraang season. Deserve niya ang malaking kontrata at malinaw na tama ang naging desisyon niya na hindi pumirma agad ng extension. Ngayon, kung totoo ang balita na may max contract offer mula sa Utah Jazz, halos siguradong pipiliin ni Reaves ang mas malaking kontrata. Hindi ito usapin ng loyalty lang, ito ay usapin ng career security, pamilya at pagkakataong minsan lang dumarating sa isang player. Sa side naman ng Lakers, dito nagsisimula ang problema. Kung hayaan nilang umabot sa puntong kailangan nilang tapatan ang max offer, malilimitahan ang galaw ng Lakers sa roster building. Salary cap, luxury tax, at flexibility, lahat tatamaan. Mas lalong delikado ito kung ang plano ng Lakers ay mag-abang sa big-name superstar gaya ng posibleng pag-alis ni Giannis Antetokounmpo sa Bucks sa mga susunod na taon. Kung naka-max contract na si Reaves, mahihirapan ang Lakers gumawa ng big move. Kaya ayon kay Kevin O'Connor, dapat pag-isipan ng Lakers management kung mas praktikal bang i-trade na si Austin Reaves habang mataas pa ang value niya. At dito pumapasok ang Utah Jazz bilang realistic trade partner. Sa ganitong senaryo, may tsansa ang Lakers na makakuha ng mga piraso na mas akma sa pangangailangan nila ngayon. Pwedeng pumasok sa usapan sina Walker Kessler, isang young rim protector na swak sa defensive needs ng Lakers. O kaya si Lauri Markkanen, isang stretch big na pwedeng magbukas ng opensa at magbigay ng spacing kay LeBron at Luka. Kung tutuusin, masakit man para sa fans pero basketball-wise, may logic ang pag-trade kay Reaves kaysa mawala siya ng libre kapalit ng wala. Ngayon, nasa Lakers na ang bola. Hindi na itutungkol kung deserve ba ni Austin Reaves ang max contract dahil malinaw na oo. Ang tanong ay kung kaya ba at dapat bang gawin ito ng Lakers. So Lakers Nation, ito na ang tanong. Tama bang i-trade na si Austin Reaves habang mataas pa ang value niya o dapat bang hayaan na lang siyang umalis kung hindi kayang tapatan ang max contract? I-comment nyo ang opinion nyo. Trade o let him walk? Ano ang mas tama para sa kinabukasan?